Akala mo ba kailangan mong maging maingay para yumaman? Akala mo ba kailangan mong ipangalandakan sa social media ang bawat galaw para masabing umasenso ka? Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga Pilipino na tahimik lang pero milyonaryo na pala? Mga taong hindi nagyayabang, hindi nagpapapansin pero tuloy-tuloy ang pag-angat sa buhay. Sa loob ng ilang minuto, mababago ang pananaw mo tungkol sa pera at pagyaman. Sa Pilipinas, maraming kwento ng tagumpay ang hindi nabibigyan ng pansin. Hindi sila sikat, hindi sila influencer, at kadalasan hindi mo sila makikita sa balita. Pero sila ang may maayos na negosyo, may emergency fund, may investments, at may tahimik na cash flow na patuloy na lumalago. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng lifestyle, sila ay abala sa pagpapalago ng assets. Ito ang uri ng diskarte na hindi maingay pero tunay na mabisa. Kung ikaw ay empleyado na gustong mag-ipon ng mas malaki, negosyante na gustong palakihin ang kita, o simpleng Pilipino na nangangarap ng financial freedom, ang video na ito ay para sa iyo. Hindi ito tungkol sa mabilisang yaman o instant na resulta. Ito ay tungkol sa disiplina, tamang pag-iisip, at mga simpleng hakbang na ginagawa araw-araw. Mga hakbang na maliit sa paningin ng iba, pero malaki ang epekto sa paglipas ng panahon. Dito mo mauunawaan kung bakit may mga taong hindi maingay, pero sila ang tunay na panalo. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang bawat like at share mo ay tumutulong para mas marami pang Pilipino ang matuto tungkol sa tamang paghawak ng pera. Sa panahon ngayon na maraming nalulubog sa utang at impulsive na paggastos, mahalagang may komunidad na nagtutulungan para umasenso. Kung seryoso ka sa pag-angat ng iyong buhay pinansyal, samahan mo ako hanggang dulo. Dahil ang kaalaman na makukuha mo dito ay maaring magbago ng direksyon ng iyong kinabukasan. Sa susunod na mga minuto, ibabahagi ko ang 7 simpleng diskarte ng mga Pinoy na tahimik pero umasenso. Mga prinsipyo na hindi komplikado pero napaka-epektibo kapag isinabuhay. Ito ang mga lihim na hindi kadalasang itinuturo sa paaralan pero ginagamit ng mga taong tunay na yumayaman. Habang ang karamihan ay naghahanap ng shortcut, sila ay nagtatanim ng matibay na pundasyon. Kung handa ka ng baguhin ang iyong mindset tungkol sa pera at negosyo, simulan na natin ang paglalakbay tungo sa mas matatag at mas maunlad na buhay. Unang diskarte, unahin ang pag-iipon bago ang paggastos. Sa mismong araw na pumasok ang sahod sa kanilang account, may malinaw na desisyon ng ginagawa ang mga taong tahimik pero tuloy-tuloy ang pag-asenso. Hindi nila hinihintay kung ano ang matitira matapos ang lahat ng bayarin bago sila mag-isip tungkol sa pag-iipon at paghahanda sa kinabukasan. Agad silang nagtatabi ng tiyak na porsyento ng kanilang kita na para lamang sa savings at hindi maaaring galawin para sa luho. Para sa kanila, ang pag-iipon ay hindi simpleng opsyon kundi isang responsibilidad na kasing halaga ng pagbabayad ng kuryente at tubig. Sa ganitong mindset pa lamang, nagsisimula na silang maglatag ng matibay na pundasyon para sa mas malaking oportunidad sa hinaharap. Sa halip na unahin ang bagong gadget, branded na gamit o madalas na pagkain sa labas, inuuna nila ang pangmatagalang seguridad ng kanilang pamilya. Batid nila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung anong ipinapakita, kundi sa kung anong naitatabi at napapalago. Kahit maliit lamang ang halaga sa simula, ginagawa nila itong regular at hindi nila hinahayaang maputol kahit may mga tukso sa paligid. Mas pinahahalagahan nila ang consistency at disiplina kaysa sa agarang kasiyahan na dulot ng impulsive na paggastos. Sa pagdaan ng ilang taon, ang maliit na halagang iyon ay lumalaki at nagiging makabuluhang pondo na maaaring gamitin sa negosyo o investment. May malinaw silang sistema kung paano hahatiin ang bawat pisong kanilang kinikita buwan-buwan. Hindi basta-basta nawawala ang pera dahil may nakatakdang porsyento para sa gastusin, may nakalaan para sa investments, at may hiwalay para sa emergency fund. Hindi sila nagpapadala sa emosyon kapag may sale o may trending na produkto sa social media. Ang bawat piso ay may malinaw na layunin at hindi pinapayagang gumastos ng walang direksyon. Dahil sa sistemang ito, sila ang may kontrol sa kanilang pera at hindi sila natatangay ng mga biglaang desisyon.
Kapag dumating ang hindi inaasahang sitwasyon, tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho, hindi sila agad natitinag o nawawalan ng pag-asa. May nakahandang pondo na magsisilbing sandalan habang inaayos nila ang problema. Hindi sila napipilitang umutang sa mataas na interes na lalo pang magpapabigat sa kanilang kalagayan. Ang katahimikan at kumpiyansa nila ay bunga ng maagang paghahanda at tuloy-tuloy na pag-iipon. Ito ang uri ng seguridad na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na mag-take ng mas malalaking oportunidad sa buhay. Kung nais mong sundan ang diskarte na ito, magsimula ka sa malinaw at realistiko na porsyento ng ipon sa bawat kita na matatanggap mo. Gawin mo itong automatiko kung may pagkakataon upang hindi ka na matuksong gastusin. Ang perang dapat sana ay nakalaan sa iyong kinabukasan. Isipin mo ang pag-iipon bilang bayad sa sarili mong pangarap at hindi simpleng pagtatabi lamang ng sobra. Huwag mong hintayin na lumaki ang iyong sahod bago ka magsimulang magseryoso sa pag-iipon at pagpaplano. Sa simpleng pag-uuna sa pag-iipon bago ang paggastos, unti-unti mong mararanasan ang tahimik ngunit matatag na pag-asenso na tunay na nagtatagal. Ikalawang diskarte, namumuhay ng mas mababa sa kinikita. May mga taong kahit lumalaki ang kanilang kita taon-taon ay hindi agad nagpapalit ng lifestyle na parang may kailangang patunayan sa iba. Pinipili nilang panatilihing simple ang kanilang pamumuhay kahit kaya na nilang gumastos ng mas malaki. Hindi sila nadadala ng pressure na sumabay sa uso o makipagsabayan sa mga nakikita sa social media. Mas mahalaga sa kanila ang financial stability kaysa sa panandaliang papuri ng ibang tao. Sa ganitong paraan, mas malaki ang naitatabi at nai-invest nila buwan-buwan. Kapag nadagdagan ng sahod o lumaki ang kita sa negosyo, hindi agad tumataas ang kanilang gastusin. Ang dagdag na pera ay kadalasang direktang napupunta sa investments, savings o pagpapalago ng negosyo. Hindi sila basta bumibili ng mas malaking bahay o mas bagong sasakyan dahil lamang kaya na nila. Iniisip muna nila kung ang pagbiling yon ay asset ba o dagdag na liability lamang. Dahil dito, nananatiling kontrolado ang kanilang cash flow at hindi sila nalulunod sa obligasyon. May disiplina silang iwasan ang tinatawag na lifestyle inflation na karaniwang bitag ng maraming kumikita ng malaki, habang ang iba ay mas lalong gumagastos. Kapag tumataas ang kita, sila ay mas lalong nagiging maingat. Alam nila na ang tunay na yaman ay nakikita sa net worth at hindi sa itsura ng pamumuhay. Mas pinipili nilang palakihin ang kanilang assets kaysa palakihin ang buwanang bayarin. Ito ang dahilan kung bakit tahimik ngunit mabilis ang kanilang pag-angat sa buhay. Ang simpleng pamumuhay ay hindi nangangahulugan ng pagtitiis o kawalan ng saya. Ito ay nangangahulugan ng matalinong pagpili kung saan ilalaan ang pera at oras. Pinag-iisipan nila ng mabuti ang bawat malaking gastusin at tinitimbang kung ito ba ay makakatulong sa pangmatagalang layunin. Hindi sila nagpapadala sa emosyon o inggit na madalas nagiging sanhi ng maling desisyon sa pera. Ang kanilang katahimikan ay bunga ng malinaw na prioridad at matibay na disiplina. Kung nais mong isabuhay ang diskarte na ito, simulan mong suriin ang iyong kasalukuyang pamumuhay at mga gastusin. Tanungin mo ang sarili mo kung ang bawat bayarin ba ay may tunay na halaga sa iyong pangmatagalang plano. Subukan mong panatilihin ang iyong gastos kahit tumaas ang iyong kita at ilaan ang sobra sa investments. Masasanay ka rin sa simpleng pamumuhay kapag nakita mong lumalaki ang iyong ipon at assets. Sa pamumuhay ng mas mababa sa kinikita, mabubuo mo ang tahimik, ngunit napakalakas na puwersa ng tunay na pag-asenso. Ikatlong diskarte. Pinapalago ang kita sa pamamagitan ng maramihang pinagkukunan ng pera. Hindi sila umaasa sa iisang sweldo o iisang negosyo lamang para mabuhay at umasenso sa mahabang panahon. Maaga pa lang ay nauunawaan na nila na delikado ang umasa sa isang pinanggagalingan ng kita, lalo na kapag may bigla ang krisis sa ekonomiya o sa kumpanya. Kaya habang may regular na trabaho, tahimik silang naghahanap ng paraan upang magkaroon ng dagdag na income stream na maaring palaguin. Maaring ito ay maliit na sideline, online selling, pag-aalok ng serbisyo, paupahan ng maliit na property o simpleng pag-i-invest sa tamang oportunidad. Sa ganitong paraan, hindi agad natitigil ang daloy ng pera kapag may isang source na humina o pansamantalang mawala. May malalim silang paniniwala
na ang oras ay maaring gawing asset kapag ginamit ng tama at may malinaw na direksyon. Sa halip na ubusin ang libreng oras sa puro aliwan at walang saysay na gawain, ginagamit nila ito para matuto ng bagong skill na maaari nilang pagkakitaan. Nag-aaral sila tungkol sa negosyo, stocks, real estate, at iba pang uri ng investments na maaaring simulan kahit hindi kalakihan ng kapital. Hindi nila minamaliit ang maliit na kita dahil alam nilang maaari itong lumaki kapag inalagaan ng may tiyaga at disiplina. Para sa kanila, ang bawat dagdag na daloy ng pera ay isang hakbang palayo sa pagiging limitado sa iisang sweldo. Kapag may isang negosyo o sideline na nagsimulang kumita, hindi nila agad ginagastos ang lahat ng tubo para sa personal na luho. Kadalasan ay iniikot nila ang kinita upang makapagbukas pa ng panibagong pagkakakitaan o mapalawak ang kasalukuyang operasyon. Nauunawaan nila ang konsepto ng pagpaparami ng asset bago magdagdag ng mas mataas na lifestyle. Sa paglipas ng panahon, nabubuo ang sistema na kumikita kahit hindi nila ito bantayan bawat oras ng araw. Ito ang uri ng kita na unti-unting nagbibigay sa kanila ng mas maraming kalayaan sa oras at desisyon. Hindi sila natatakot magsimula sa maliit at matuto habang nasa proseso ng pagbuo ng panibagong source ng income. Alam nilang hindi lahat ng subok ay agad magtatagumpay, ngunit bawat pagkakamali ay may mahalagang aral na magagamit sa susunod na hakbang. Mas pinipili nilang kumilos at sumubok kaysa manatiling nakaasa lamang sa iisang seguridad na maaaring mawala anumang oras. Sa bawat karagdagang source ng kita na kanilang nabubuo, mas lumalakas ang kanilang financial foundation at kumpiyansa. Unti-unti, nababawasan ang kanilang takot sa pagkawala ng trabaho dahil alam nilang may iba pa silang sandigan. Kung nais mong sundan ang diskarte na ito, magsimula ka sa pagtuklas ng skill, talento o interes na maaari mong gawing konkretong pagkakakitaan. Maglaan ng oras bawat linggo upang paunlarin ito at gawing tunay na source ng income na may malinaw na plano. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang lahat bago kumilos dahil ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa aksyon. Mag-isip ka kung paano makakagawa ng ikalawa o ikatlong daluyan ng pera kahit maliit pa lamang sa umpisa. Sa pagbuo ng maramihang pinagkukunan ng kita, mas magiging matatag, mas kumpiyansa at mas tahimik ang iyong pag-asenso sa paglipas ng maraming taon. Ika-4 na diskarte. Inuuna ang pag-invest sa sarili at kaalaman. Bago sila nag-invest sa negosyo o kung saan mang oportunidad, nag-invest muna sila sa kanilang sarili at kakayahan. Naniniwala sila na ang pinakamataas na return ay nagmumula sa mas pinalawak na kaalaman at mas pinahusay na skill. Hindi sila kontento sa kung ano lamang ang alam nila ngayon dahil alam nilang mabilis magbago ang takbo ng ekonomiya. Kaya patuloy silang nag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro, panunood ng mga educational videos at pakikinig sa mga eksperto sa larangan ng pera at negosyo. Ang ganitong ugali ang naglalagay sa kanila sa mas mataas na antas kumpara sa karaniwang nag-aabang lamang ng suwerte. Hindi nila tinitingnan ang pag-aaral bilang gastos, kundi bilang investment na may pangmatagalang benepisyo. Kapag may pagkakataon na sumali sa seminar o training na makakatulong sa kanilang career o negosyo, pinag-iipunan nila ito. Naiintindihan nila na ang bagong skill ay maaring magbukas ng mas mataas na kita o bagong oportunidad. Ang bawat kaalamang nadadagdag ay parang bagong tool na maaari nilang gamitin sa tamang pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas mahalaga sila sa merkado dahil sa lawak ng kanilang kakayahan. May disiplina silang maglaan ng oras para sa pag-unlad ng sarili kahit gaano pa sila kabisi. Sa halip na puro aliwan ang laman ng kanilang schedule, sinisigurado nilang may oras para sa self-improvement. Maaring ito ay pag-aaral ng financial literacy, pag-unawa sa investments, o paghasa ng leadership skills. Alam nilang kapag lumago sila bilang tao, natural na susunod ang pagtaas ng kanilang kita. Ang pag-asenso para sa kanila ay hindi lang pera kundi kabuang pag-unlad ng pagkatao. Kapag mas may alam ka, mas nagiging maingat at matalino ang iyong mga desisyon sa pera. Hindi ka madaling malinlang ng mga scam o mga pangakong sobrang ganda para maging totoo. Mas nauunawaan mo kung paano gumagana ang negosyo, interes at pag-ikot ng pera sa ekonomiya. Dahil dito, nababawasan ang maling hakbang na maaaring magdulot ng malaking pagkalugi.
Ang kaalaman ang nagsisilbing proteksyon at sandata nila sa mundo ng pananalapi. Kung nais mong sundan ang diskarte na ito, magsimula ka sa simpleng paglalaan ng oras bawat araw para sa pag-aaral, magbasa ng mga material tungkol sa tamang paghawak ng pera at pagpapalago ng kita, humanap ng mentor o mga taong mas may karanasan na maaari mong mapagkunan ng aral. Huwag mong isipin na huli na ang lahat para matuto dahil ang pag-unlad ay walang edad. Sa patuloy na pag-invest sa sarili at kaalaman, bubuksan mo ang mas maraming pintuan tungo sa tahimik ngunit tuloy-tuloy na pag-asenso. Ikalimang diskarte, may malinaw na plano at layunin sa pera. Hindi sila basta nagtatrabaho at kumikita nang walang direksyon o malinaw na patutunguhan. May malinaw silang financial goals na nakasulat at may target na petsa kung kailan ito nais maabot. Alam nila kung magkano ang gusto nilang ipon sa loob ng isang taon at kung anong klaseng asset ang nais nilang mabuo. Ang bawat desisyon sa paggastos ay sinusukat batay sa kung ito ba ay makakatulong sa kanilang pangmatagalang layunin. Dahil dito, hindi sila madaling malihis ng pansamantalang tukso o emosyon. May malinaw silang budget na nagsisilbing gabay sa bawat buwan. Hindi ito para higpitan ng sarili, kundi para bigyan ng direksyon ang bawat pisong kanilang pinaghirapan. Alam nila kung magkano ang para sa pangangailangan, magkano ang para sa ipon, at magkano ang para sa pagpapalago ng pera. Kapag may hindi inaasahang gastos, marunong silang mag-adjust nang hindi sinisira ang buong plano. Ang pagkakaroon ng sistema ang nagbibigay sa kanila ng kontrol at kapanatagan. Hindi lamang sila nagtatakda ng panandaliang target, kundi may pangmatagalang vision din para sa kanilang pamilya. Maaring ito ay maagang pagre-retiro, pagkakaroon ng sariling negosyo, o pag-aaral ng mga anak ng walang utang. Ang malinaw na layunin ang nagsisilbing dahilan kung bakit handa silang magtiis at magdisiplina ngayon. Sa tuwing napapagod sila, binabalikan nila ang kanilang mas malaking dahilan kung bakit sila nagsimula. Ang layunin ang nagbibigay ng direksyon sa kanilang pagsisikap araw-araw. Kapag may malaking oportunidad o alok na kumita ng mabilis, hindi sila agad sumusugod nang hindi pinag-iisipan. Sinusuri nila kung ito ba ay tugma sa kanilang pangmatagalang plano o simpleng distraction lamang. Hindi sila nadadala ng hype o ingay ng iba kapag hindi ito akma sa kanilang strategy. Mas pinipili nilang manatiling tapat sa kanilang sistema kaysa sumabay sa uso. Dahil dito, mas bihira silang magkamali sa malalaking desisyon sa pera. Kung nais mong sundan ang diskarte na ito, magsimula ka sa pagsulat ng iyong malinaw na financial goals. Mag-set ng tiyak na halaga at takdang panahon upang maging konkreto ang iyong plano. Gumawa ng simpleng budget na magsisilbing gabay sa bawat buwan at regular mo itong suriin. Ilagay sa isip at puso ang dahilan kung bakit mo gustong umasenso upang manatili kang motivated. Sa pagkakaroon ng malinaw na plano at layunin sa pera, mas magiging organisado, disiplinado at tuloy-tuloy ang iyong tahimik na pag-angat sa buhay. Ika-6 na diskarte. Iniiwasan ang utang na hindi nagpapayaman. Hindi lahat ng utang ay masama, ngunit malinaw sa kanila kung alin ang makakatulong sa pag-asenso at alin ang tuluyang magpapabigat sa kanilang kinabukasan. Maingat silang umiwas sa utang na para lamang sa luho, pansamantalang saya, o pagpapakitang kaya rin nilang makipagsabayan sa nakikita sa social media. Naiintindihan nila na ang mataas na interes ay tahimik, ngunit tuloy-tuloy na kumakain sa kanilang kinikita buwan-buwan. Sa halip na magbayad ng interes sa bangko o lending company, mas pinipili nilang sila ang kumita mula rito sa pamamagitan ng tamang investments. Ang pag-iwas sa hindi kailangang utang ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis silang nakakaipon ng kapital para sa mas malalaking oportunidad. Kapag may gusto silang bilhin na medyo mahal, hindi agad sila kumukuha ng installment kung hindi pa ito tunay na kailangan. Pinag-iipunan muna nila ito at maingat na tinitimbang kung ang bagay na iyon ay asset ba o simpleng dagdag gastos lamang. Hindi sila nagpapadala sa mga promo na madaling hulugan, ngunit matagal namang babayaran na may kalakip na interes. Alam nilang ang bawat buwanang obligasyon ay direktang kumakain sa kanilang cash flow at nagpapababa ng kakayahan nilang mag-invest. Dahil dito, mas malaya silang gumalaw at magdesisyon dahil hindi sila nakatali sa maraming bayarin na humahabol bawat buwan. Kung sakaling umutang man sila, malinaw ang layunin at may detalyadong plano.
kung paano ito babayaran sa takdang panahon. Karaniwan itong ginagamit para sa asset na may potensyal kumita tulad ng pagpapalawak ng negosyo o pagbili ng property na maaaring paupahan. Sinisigurado nilang mas malaki ang kikitain kaysa sa interes na kanilang babayaran upang hindi sila malugi sa bandang huli. Hindi sila pumapasok sa utang na walang malinaw na projection, kalkulasyon at contingency plan. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ng utang para sa pag-unlad at hindi tanikala na maglilimita sa kanilang galaw. May matibay silang disiplina na kontrolin ang emosyon, lalo na kapag may tukso na bumili agad kahit hindi pa handa ang budget. Hindi sila nahihiya na magsabi sa sarili na hindi pa ito ang tamang panahon para gumastos o umutang. Mas pinipili nilang maghintay at pag-isipan ng mabuti ang desisyon kaysa magmadali at magsisi sa huli. Ang ganitong uri ng pag-iisip ang nagpoprotekta sa kanila laban sa patong-patong na utang at financial stress. Ang katahimikan nila ay bunga ng mababang obligasyon at maayos na daloy ng pera na hindi kinakain ng interes. Kung nais mong sundan ang diskarte na ito, simulan mong suriin ng mabuti ang lahat ng iyong kasalukuyang utang at alamin kung alin ang tunay na nagpapabigat. Maglatag ng konkretong plano kung paano ito unti-unting mababayaran upang luminis at gumaan ang iyong pananalapi. Iwasan ang pagkuha ng bagong utang kung ito ay para lamang sa panandaliang kasiyahan o pagpapakita sa iba. Sanayin ang sarili na pag-ipunan muna ang nais bilhin at matutong maghintay para sa tamang panahon. Sa pag-iwas sa utang na hindi nagpapayaman at sa maingat na paggamit nito kung kinakailangan, mas mapapalapit ka sa tahimik, disiplinado at matatag na pag-asenso. Ikapitong diskarte, may mahabang pananaw at marunong maghintay. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng mga tahimik na umasenso ay ang kanilang kakayahang mag-isip para sa pangmatagalan at hindi lamang para sa kagyat na resulta. Hindi sila nabibighani sa mabilisang kita kung kapalit naman nito ay mataas na risk at posibilidad ng malaking pagkalugi sa hinaharap. Mas pinipili nilang magtanim ngayon ng tamang habits at investments at maghintay ng tamang panahon para anihin ang bunga nito. Nauunawaan nila na ang tunay na pagyaman ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi mahabang proseso na nangangailangan ng panahon at disiplina. Ang kanilang pananaw ay hindi para sa susunod na buwan kundi para sa susunod na dekada ng kanilang buhay. Kapag mabagal ang pagtaas ng kanilang ipon o investment, hindi sila agad nadidismaya o nawawalan ng gana. Alam nilang ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang ay nagdudulot ng malaking resulta kapag pinagsama-sama sa loob ng maraming taon. Hindi sila natitinag kapag may pansamantalang pagbaba sa merkado o paghina ng negosyo dahil bahagi ito ng natural na siklo. Sa halip na magpanik at magbenta agad, mas lalo silang nagiging kalmado at nag-iisip ng malinaw. Ang ganitong emosyonal na kontrol ang nagpoprotekta sa kanila laban sa impulsive at magastos na desisyon. Hindi rin sila nagmamadali na magmukhang mayaman sa harap ng ibang tao o sa social media. Mas mahalaga sa kanila ang tunay na financial security kaysa sa imahe na maaring panandalian lamang. Handa silang magtiis sa simpleng pamumuhay habang tahimik na binubuo ang kanilang assets at pinapalakas ang kanilang cash flow. Hindi nila ikinahihiya ang pagiging praktikal at maingat sa pera kahit paminsan ay hindi ito uso. Alam nilang darating ang panahon na makikita rin ng lahat ang bunga ng kanilang tiyaga at mahabang paghihintay. Ang mahabang pananaw ay nagbibigay sa kanila ng malinaw na direksyon sa bawat hakbang at bawat desisyon sa pera. Bawat ipon, bawat investment at bawat negosyo ay may koneksyon sa mas malaking plano na kanilang binuo. Hindi sila basta sumusuko kapag may pagsubok dahil nakikita nila ang mas malawak na larawan at mas mataas na layunin. Ang kanilang pasensya ay nagiging kalamangan laban sa mga taong madaling panghinaan ng loob at magpalit ng plano. Sa paglipas ng maraming taon, ang simpleng consistency at pagtitiis nila ang nagiging dahilan ng malaking tagumpay na tila bigla na lamang dumating. Kung nais mong sundan ang diskarte na ito, sanayin mo ang sarili na mag-isip ng mas malayo kaysa sa kasalukuyang sitwasyon at emosyon. Mag-set ng mga layunin na hindi lamang para sa isang taon kundi para sa 5, 10 o higit pang taon mula ngayon. Matutong maghintay at magtiwala sa proseso
lalo na kapag alam mong tama at may batayan ang iyong mga ginagawa. Kung napansin mo, wala ni isa sa 7 diskarte ang nangangailangan ng pagiging maingay o pagyayabang sa harap ng maraming tao. Wala ring shortcut, walang magic, at lalong walang instant na pagyaman na walang kapalit na sakripisyo. Ang sikreto ay nasa simpleng disiplina na ginagawa araw-araw kahit walang nakakakita. Ang tanong ngayon ay hindi kung posible ba ang pag-asenso, kundi kung handa ka bang gawin ang mga bagay na karamihan ay hindi kayang panindigan. Dahil dito nagsisimula ang tunay at tahimik na pagbabago ng buhay. Ang 7 diskarteng ito ay hindi para sa naghahanap ng mabilisang resulta. Ito ay para sa seryosong Pilipino na gustong bumuo ng matatag na pundasyon para sa sarili at sa pamilya. Para ito sa taong handang maghintay, magtiis at magdisiplina kahit walang pumapalakpak. Habang ang iba ay nakatuon sa pagpapakita ng yaman, ikaw ay maaring nakatuon sa pagbuo nito. At sa paglipas ng panahon, ang katahimikan mo ang magsasalita para sa iyo. Isipin mo ang sarili mo 5 taon mula ngayon. Magiging pareho ka pa rin ba ng sitwasyon o isa ka na sa mga tahimik, ngunit tunay na umasenso? Ang bawat desisyon mo simula ngayon ay may epekto sa direksyon ng iyong kinabukasan. Ang maliit na pagbabago sa pag-iisip at paghawak ng pera ay maaring magdulot ng malaking resulta sa mahabang panahon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lamang magsimula at maging consistent. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang bawat suporta mo ay tumutulong upang mas marami pang Pilipino ang mamulat sa tamang paghawak ng pera at negosyo. Kung may natutunan ka ngayon, huwag mong hayaan na dito lang ito matapos. Isabuhay mo ang mga diskarteng ito at simulan ang tahimik na pagbuo ng iyong sariling tagumpay. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi ipinagsisigawan. Ito ay pinaghihirapan, pinapalago at pinoprotektahan ng may disiplina at mahabang pananaw.